Mas marami bang pangungusap si Jesus patungkol sa impyerno kaysa sa langit? Binanggit ni Jesus ang langit at impyerno sa kanyang mga turo, kapwa direkta at hindi direkta. Ang kanyang pagtuturo sa mga paksang ito ay may malaking kahalagahan. Sa kabila ng mga napapanahong pag-iisip na maaring masabi ng iba, ang langit at impyerno ay hindi lamang katang-isip. Ang mga ito ay itinatag ng mga katotohanan na pinagtibay ng anak ng Diyos. Marami ang nagpinta kay Jesus bilang labis na mapagbigay sa kasalanan, ngunit ito ay sumasalungat sa Jesus ng kasulatan. Si Jesus ay nagsalita ng husto tungkol sa impyerno na nagbabala ng sakdal na katarungan ng Diyos. Ngunit ang impyerno ba ay binanggit ni Jesus ng madalas kaysa sa langit? Nakapagtataka, walang napagkasunduan tungkol sa paksa. Pagaman, ang kagalang-galang na mga guro tulad ni John MacArthur at D.A. Carson ay nagpapatunay na ang impyerno ay binanggit ni Jesus kaysa sa langit. Ang ibang mga mananaliksik ay gumawa ng ibang konklusyon. Hindi isang simpleng bagay ang pagbibilang sa lahat ng pagkakataon na ang salitang impyerno o langit ay lumilitaw sa mga ebanghelyo. Ang mga bagay na komplikado ay ang pagkakaiba-iba sa pagsasalin sa Ingles na ginamit na kung dapat nating isalang-alang ang mga turo tungkol sa kaharian ng langit bilang tungkol sa langit. Paano naman ang magkatulad ng mga sipi? Dapat bang bilangin ang mga ito bilang isang pagbanggit o dalawang pagbanggit? At ano ang tungkol sa hindi direktang pagtukoy sa alinman sa langit o impyerno? Mag-iiba-iba ang sagot, depende sa kung paano sasagutin ng isa ang mga tanong na ito. Dapat tayong maging maingat sa pagtuon sa hindi maikakaila na katotohanan na talagang tinalaki ni Jesus ang impyerno. Maraming modernong kongregasyon ang nalilito sa pagbanggit lamang ng paghatol. Gayunpaman, ang katarungan ay isang magandang bagay. Ito ay, sa katunayan, isa sa mga katangian ng Diyos. Tinatawag natin ang Diyos na hindi gaanong mabuti kung ituturing natin siya bilang ganap na mapagmahal, ngunit hindi ganap na makatarungan. Dahil sa katotohanan ng kasamaan, nakakatakot kung walang plano ang Diyos na harapin ito ng makatarungan. Upang ilarawan ang katotohanan ng impyerno, ginamit ni Jesus ang lambak ng hinom na tinatawag ding Gehenna, Marcos 9:47-48, isang karimari-mari na lugar malapit sa Jerusalem. Sa lumang tipan, ang mga Hudyo ay naghimagsik laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng paghahain ng bata sa lambak na ito, partikular sa Diyos na si Molech. Ang mga propetang tulad ni Jeremias ay hinatulan ang lambak dahil sa mga gawaing pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Jeremiah 7:31-32, 19:2-6. At ito ay dinungisan din ni Haring Josias, Ikalawang Hari 23:10. Noong panahon ni Jesus sa lupa, ang lambak ay isang pampublikong tambakan, isang lugar kung saan sinusunog ang mga basura at itinapon ang mga bangkay ng mga hayop at mga kriminal. Gaya ng Gehenna, ang impyerno ay kung saan mananatili ang lahat ng karumihan at kamatayan. Tinukoy din ni Jesus ang impyerno bilang kadiliman sa labas at bilang apoy. Tingnan sa Mateo 5:22, 8:12. Bagamat hindi tumpak na ihalintulad ang impyerno sa paglalarawan nito sa Dante's Inferno, ang katotohanan ay mas masahol pa. Isipin ang isang kaharian na walang kabutihan, isang realidad na natanggalan ng kagalakan, kabutihan at pag-ibig. Ito ang kinalabasan ng pananatili sa sariling pamamahala at pagtanggi sa pakikipagkasundo sa Diyos. Maging ang tapat na paniniwala at pagnanais na maglingkod sa Diyos ay hindi makatitiyak ng kaligtasan kung hahanapin sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Tingnan sa Roma 3:19-23, 5:12, Galatia 3:22. Ang nag-iisang landas patungo sa langit ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na makikita sa gawaing pagtubos ni Kristo. Marcos 10:45, Lucas 9:10, Juan 3:16, 14:6, Efeso 2:8-9. Sa esensya, nakakarating lamang tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos. Si Jesus ba ay higit na nagsalita tungkol sa impyerno kaysa sa langit? Posibleng ginawa niya iyon. Ngunit kahit na ang kabaligtaran ay totoo, si Jesus o ang kanyang mga apostol ay hindi umiwas sa pagtuturo tungkol sa katarungan ng Diyos
at sa walang hanggang paghatol sa masasama. Hindi rin tayo dapat matakot na talakayin ang katotohanan ng impyerno. Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita na dahil sa biyaya ng Diyos at sa gawain ni Kristo, hindi na natin kailangan pumunta doon. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.